Happy birthday. Pakibati ang katabi ng happy birthday. Siguro nagtataka kayo, bakit kaya? No? Pentecost is the birthday of the Catholic Church. No? At dahil tayo po ay mga Katoliko, kaya birthday natin ngayon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? Siguro po, ito yung pinakamalinaw na sasabihin natin kahit ang simbahan ay nagbe-birthday at mayroon siyang araw ng kapanganakan. At tuwing Pentecost Sunday, isineselebrate ang birthday ng ating simbahan. At yan po ay makikita ninyo sa lahat ng mga pagbasa natin ngayon. Sa atin pong first reading, makikita natin yung aktual na sasabihin natin, ito yung dahilan kung bakit birthday ng simbahan. Sabi dun sa first reading, sa Acts of the Apostles, yung mga alagad ni Kristo, sila ay nilukuban ng Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy. No? At yun po yung simbolo ng Espiritu Santo, tongues of fire. At nung ang mga Espiritu Santo ay lumukob sa mga alagad, sila ay nagkaroon ng regalo o biyaya ng Espiritu Santo. Yung biyaya ng karunungan, biyaya ng pag-unawa, biyaya ng katalinuhan, lakas ng loob. Yan yung regalo ng Espiritu Santo sa mga apostol. Kaya nga pagkatapos nilang tanggapin yung regalong yan, yung mga alagad ni Kristo tumayo at nagpunta sa iba't ibang mga lugar para ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Sabi dun po sa first reading, may pumunta ng Pampilya, sa Ponto, no, sa Mesopotamia, at mayroong nakarating sa Asia. No? Nagataka kayo, no? Sa Asia may nakarating. Saan kaya sa Asia? Alam niyo kung saan sa Asia? Sa India. No? Sa India may napunta. Kaya po isang apostol doon namatay sa India. No? Kaya sa India pa nakarating. Sabi ko, kaunti na lang, di pa nakarating sa Pilipinas, no? Sayang, dito sana siya namatay. At least sikat sana tayong Pilipino, no? Pero may nakarating sa Asia. At alam na po ninyo, iba-ibang lugar yung pinuntahan at ang gamit nila yung wika nung lugar na yon. Yung wika doon mismo sa lugar. Imagine po ninyo, may isang apostol na nakarating sa Pilipinas, nag-Ilocano, no? Nakapagsalita ng Ilocano, kaya yung mga Ilocano, naintindihan yung salita ng Diyos. At dahil naintindihan yung salita ng Diyos, naniwala sila at nagpabinyag. Yun ang dahilan kung bakit nabuo ang simbahan ng ating Panginoon. Naniwala sila kasi naintindihan nila yung salita ng Diyos na ipinahayag ng mga apostol. Kaya nga yung regalo ng Espiritu Santo ay dahil dun sa kanilang katalinuhan at kahusayang magsalita. Kaya nga nung sabi ng mga tao dun sa mga lugar, bakit nila kayang sabihin yung salita natin? Yun yung kanilang comment, no? Yun yung kanilang sinasabi, bakit kanilang magsalita ng mga sarili nating wika? Dahil sa biyaya ng Espiritu Santo, kaya nilang sabihin yung salita noong lugar na iyon para ipaliwanag yung salita ng Diyos. At dahil naintindihan, kaya sila nagpabinyag. At yun yung dahilan kung bakit nabuo ang simbahan ng Diyos. Nagkaroon ng isang malaking pamilya o sambayanan ng mga mananampalataya. At marahil nung panahon ng mga apostol, ganyan. At maging sa panahon natin ngayon, ganyan din. Ipinapaliwanag sa atin araw-araw ang salita ng Diyos para sa gayon, maintindihan natin yung ating sinasampalatayanan. Kaya nga 'di ba, bakit tayo nananatili sa simbahang Katoliko? Kasi yung pinaniniwalaan natin ay naiintindihan natin. 'Di ba? Kasi kung hindi naman natin naiintindihan, wala naman kayo dito eh. 'Di ba? Sigurado doon kayo sa bahay ninyo, nagluluto, nagwawalis, nagse-cellphone, no? Hindi kayo gaganahang magsimba. Hindi kayo gaganahang magdasal kasi hindi nyo naiintindihan yung salita ng Diyos. Pero dahil naiintindihan nyo yung salita ng Diyos, kaya kayo naniniwala at sumasampalataya. Kaya buhay ang inyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Yan yung mahalaga. No? Yun po yung mahalaga. Kaya
ang simbahan ng Diyos, pag Pentecostes, ipinapakita sa atin na ito yung simbahang itinatag ng Panginoon dahil sa biyaya ng Espiritu Santo. Nung unang panahon, mga alagad yung nilukuban ng Espiritu Santo. Ngayon, sino ang nilukuban ng Espiritu Santo? Lahat tayo. Bakit? Dahil nung tayo bininyagan, di ba? Nung pinahiran ng langis yung ating mga ulo, yan yung paglukob ng Espiritu Santo sa atin. Ibig sabihin, may regalo ang Espiritu Santo sa bawat isa. Nung kinumpilan, mas dinagdagan pa yung Espiritu Santo, yung regalo ng Espiritu Santo sa atin. Ibig sabihin, katulad ng mga apostol, mayroon din tayong misyon. Mayroon din dapat tayong ginagawa. Ngayon, tayo na yung mga makabagong alagad ng Panginoon na nagpapahayag ng mabuting balita. Bakit? Kasi natanggap natin yung Espiritu Santo nung tayo bininyagan at kinumpilan. Kaya po, huwag kayong mahihiya. Huwag kayong matatakot. Kasi yung regalo ng Espiritu Santo nasa inyo na. Diba? Bakit kayo mayroong alam? Bakit kayo marunong umunawa? Bakit kayo mayroong karunungan? Bakit alam ninyo kung paano humusga ng tama at mabuti? Dahil yan sa biyaya ng Espiritu Santo. At yan ay hindi nakikita. Diba? Katulad ng Espiritu Santo, hindi nakikita. Pero nagagawa natin dahil sa tulong ng Diyos. Nagagawa natin, nauunawaan natin dahil sa turo ng Diyos sa atin. Kaya po buhay ang Diyos sa atin dahil sa Espiritu Santo. Kaya po sana maging malinaw para sa ating lahat. Hindi lamang po lumukob ang Espiritu Santo sa mga alagad ni Kristo. Ang Espiritu Santo ay bumaba mula sa langit para samahan tayo bilang mga anak ng Diyos na magpapatuloy na magpahayag ng mabuting balita. Kaya po papansinin ninyo, halimbawa, isa kang nanay, at ikaw bilang nanay o bilang tatay, nagtuturo ka sa iyong mga anak kung paano maging mabuting anak. Nagtuturo ka sa inuumpluwensyahan mo yung iyong mga anak para maging mabuti kang magulang sa kanila at yung kanilang natutunan ay gagamitin nila araw-araw. Yan po ay pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya sa loob ng tahanan, may nagagawa ka ng pagmimisyon. Nagagawa mo ng ipahayag ang mabuting balita sa loob pa lang ng tahanan. Kapag nakapagtuturo ka sa anak mo para maging mabuti, mag-aral ng mabuti, gumalang sa kapwa, magmahal ng magulang at rumispeto, pag naituro mo yan, ibig sabihin isa kang alagad ng Diyos na nagpapahayag ng mabuting balita sa loob ng tahanan. Kaya napakahalaga, bawat isa sa atin, ginagampanan ang ating misyon. Paglabas natin ng bahay, iba na naman yung makakaharap natin. Halimbawa, pupunta kayo dito sa St. Peter, magpapahayag ka ulit ng mabuting balita. Diba? Gagawa ka ulit ng kabutihan sa iyong kapwa. Magmamahal ka ng iyong kapwa. Yan ay paraan ng pagpapakita na tayong lahat ay isinasabuhay natin ang misyon ni Kristo. At nagagawa natin yan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, sana po, wag natin hahayaan na ang simbahan natin ay simbahang patay. Dahil kinakailangang mabuhay ng ating simbahan at ang tanging bubuhay nito, tayo na nilukuban ng Espiritu Santo. Sasabihin ng Panginoon, kung kami lang okay na kami. Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, okay na kami. Diyos naman na kami. Pero ang Diyos ay hindi sinasarili lang yung pagiging Diyos nila. Ibinibigay din sa atin yung misyon para tayo din ay maging mabuting mga alagad ng Diyos at naibabahagi natin yung biyaya ng Diyos para sa iba. Ibig sabihin, maging ang Diyos, gusto niya maging tayo rin ay kabahagi ng mga biyaya at pagpapala sa ating buhay. Kaya sana, ito po'y maging paalala sa ating lahat, Hindi lang tayo tuwing Pentecost Sunday, magpapakita sa Diyos na tayo ay buhay na simbahan. Araw-araw, linggo-linggo, kapag tayo ay nagsisimba, dapat tayo ay buhay na tanda ng simbahan ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay dumadaloy sa ating mga buhay araw-araw.
No? Kaya kanina, pag nagpe-praise and worship kayo, hindi ba pwedeng papatay-patay? No? Yung praise and worship sa Panginoon, yan ay pagpapakita na masigla ang simbahan ng Panginoon. Masigla ang simbahang itinatag ng Diyos. Kinakailangan ipakita natin yung sigla at saya dahil ganyan ang biyaya ng Diyos sa atin. Masaya ang simbahang itinatag ng Diyos, masigla ang simbahang itinatag ng Diyos, kaya tayo din ay nakikihati sa saya at siglang yan. At kapag nakikita sa atin yung sigla at saya, buhay ang Diyos sa atin. Kaya sana po makikita yan araw-araw sa inyo, ang buhay na simbahan, ang buhay na Panginoon. Si Kristo ay hindi napatay, si Kristo ay muli nang nabuhay. At makikita ang buhay na Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.